Isang mapagpalang araw mga ka-DRRM. Tulad ng sinabi ko na magpapakita ako ng isang application na ginamit namin sa Region 2 noong ako ang Regional Chief Implementer kung paano tugunan yung COVID-19 affectation. So ito yung tinawag namin na GrabCovam. So if you will notice, zoning concept ang ginamit ko instead na yung ECQ, MECQ, GCQ, or MGCQ. Instead, ang ginamit ko, critical zone, containment zone, buffer zone, and outside buffer zone. That was in coordination with the National Chief Implementer na si Secretary Galvez. So if you will notice in the map, andyan lahat yung probinsya ng Region 2 from Batanes to Cagayan to Isabela to Quirino to Nueva Vizcaya. Please notice that any part of this map wherein now it is highlighted kasi na-select natin sila ay magbibigay ng information tungkol sa affectation, whether naka-recover or namatay or active pa rin. At sinasabi niya yung kung saan may yung system mismo nagbigay ng barangay ID. But itong mapang ito ay digitized map na ginawa sa region. By the way, pasalamat ako kay Francis Joseph Reyes na IT ko noon at pinagtiyagaan niyang buuin ito. Pero yung pangalan ng mga tao dito ay nasa DOH. Ang file nito nasa DOH. Nilink lang namin ang DOH, yung file na yon, dito sila nag-input na kinukuha ng Office of Civil Defense Region 2 being the chief implementer. So itong numbers na itong total, ang total should be the sum of active, recovered, died, and died but non-COVID related. Ibig sabihin, namatay sila either heart attack, accident, na baril, nahulog sa bubong ng bahay, nahulog sa kahoy, nasagasaan. But ang SOP kasi noon, kahit namatay ka, bago ka ilibing, isuswab ka muna. And they were found out to be positive sa COVID. Pero ikinamatay nila hindi dahil sa COVID, because of some other cases. So, itong 4 na panels na ito ang total niya. At tulad ng sinabi ko, parang dashboard ng sasakyan yan. May mga pie chart dito na once i-point mo, magbibigay ng information tulad nito. Yan, may information. Locally, yung transmission, mode of transmission ito. Locally transmitted. Ibig sabihin, doon mismo sa Region 2, nagkahawaan. Ito naman, healthcare workers na nahawaan. At tulad nito, group by severity. So, ito yung pie chart niya. So, andyan yung legend niya. So, mild cases, andyan yung number, andyan yung percentage. Yung severe, yung asymptomatic, andyan. Sa pie chart naman na ito, by sex. So, male,
47 point something percent, ito yung number niya, yung nasa kaliwa, 76,740. Female, 52.94%. So, breakdown din ng disaggregation ng confirmed cases. So, ito yung page 1 niya. If you go to page 2, ang sinasabi niya, regional daily updates. So, ito yung graphical representation niya. Ito yung database niya. Wala yung mga pangalan nila dito dahil nung panahon na yon, mga ka-DRRM, mas magandang nahuli kang mag-shoplift yata noon o kaya mag-pickpocket kaysa bumahin or umubo. Kasi napakadelikado ng mga tao. So ito yung number niya, ito yung chart niya, ito yung database niya. Sa page 3 naman niya, yung tracker niya, halimbawa, 163,053 ang total from March to August of 2022. So, i-trace natin kailan nagsimula ang COVID. And month by month, anong monthly tracker niya. So, mamaya, ipapakita natin page by page. So, ito naman yung regional cumulative case summary na nag-graph. Ibig sabihin, summation yan. So, nagtapos ang COVID, itong application na ito, August 12, 2022. Yun ang sinasabi ng graph na ito. Kung ibaba mo rin sa regional case, ito rin ang sabihin niya, August 12 din nagtapos, pero daily ito. So, yan ang page 4. Itong page 5, sa mga provinces na lang, yung 5 provinces niya, kung paano nag-develop yung COVID. Sa page 6, yung 4 na cities niya from Santiago, Ilagan, Cauayan City, and Tuguegarao City. So, sa next session natin, isa-isahin natin ang bawat page na ito para maunawaan ng lahat. So, dyan lang mga kaibigan, hanggang dito na lang tayo. I-discuss natin isa-isa yung pages na ito sa next session natin. Magandang araw sa inyong lahat.